Follow up kasi may nagpahatid sa akin ng reklamo yung Wawa Bridge diyan sa Pangasinan. Oo, ito ho ay naandyan sa area po ng Kamiling, Wawa, Bayambang, Malasiki, Santa Barbara Road, ano po, sa Pangasinan. Inilapit sa atin ito kasi nga daw ang tagal na po nitong nasira, nagkaroon po ng temporary bridge, hindi magawa-gawa. 2022 pa ito bumaksak eh. Correct. October 12, 2022 po nang ito po'y masira dahil nga may dalawang overloaded trucks po ang dumaan dyan. Ang sabi, sinimulan yata yan 2025 this year pero hindi tayo sure kung ano nang nangyari. Tapos na ba ito? Ang sabi kasi doon sa pinakahuling mga balita, temporary lang yung ginawa. Yung mga malalaking sasakyan, Yung mga hindi bus pa rin yan. Hindi pa rin daw nakakadaan dito sa area na yung mga ito. papunta ho ng papanik ng Baguio. Lumalayo yung biyahe, pati ho itong mga may kargamento. Ang tanong nga din sandali lang. Ano ba na naman ang problema dyan? Wala pong pondo. Pero may pondo kayo sa mga ghost flood control. Nako, ito na pala. Oo, din ang aga ng birahe. Pero okay lang yan. Kailangan talaga yan. Opo, sige, Alam mo ba mamaya kung po magkano naman ang yan. pondo Bilang para dyan? Ha? Ang magkano ang pondo para dyan? Magkano? 260. More than 260 million pesos. Aba, para lang sa future plans yan. Oh, di ba? Hindi ba? Tapos hindi nyo pa dadaanin yung malalaking sasakyan. Ang pwede lang. Anong klase yung pagre-rehabilitate niyan kung maliliit lang ang pwedeng dumaan? Argabyado po ang ating mga pangkaraniwang commuters at mga motorista Oo, kasi dito layo po ng sa iniikot. pangangailangan ng pera pero po sa importanteng tulay kapos ang budget ng DPWH. O sige, mamaya po lang naman yan. At maliban po naman dyan, definitely po ang ating mga pag-uusapang issue. Gusto ko ho sanang medyo lumubay-lubay muna sa mga isyong pambayan pero baka po pahapyawan lang natin ito. Kasi nga ngayon, mukhang mamaya na lang, girl. Nahihiya ko sa iyo. Ikaw naman, huwag ka mahiya sa Dali amin. muna. Opo. Gusto na rin naman naming marinig yan. Ilabas mo na. Hindi na. O alam mo, Oo, ayoko sumasama ang loob mo Hindi, kaya okay. ilabas mo na ang gusto mong ilabas. Okay lang tayo, baby girl. Ito ho muna mga kapatid, sa lahat po ng ating mga motorista na bumabiyahe po ngayon, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, muli po good morning sa inyong lahat, sa mga nag-aabang. Ano ho bang ating pabida today? Aba girl, maya-maya po ng kaunti kasi nga po, tuloy-tuloy po yan. Ito pong ating programa nga po ay binibiyayaan ng mga taong nagmamalasakit at higit sa lahat po, hindi man lang po humihingi ng anumang pong kapalit. Amen. Okay, sige. So, may resulta itong Pulse Asia. After ng SWS, medyo ako lang yung naguguluhan. Dito po sa sa sinasabing balita yung trust? yung twist Oh. sa balitang ito. Bakit? Saan ka naguluhan dyan, baby boy? Doon, ito muna. Ano ba ang resulta ng pinakahuling Trust Pulse and Asia. Approval Rating Survey ng Presidente, ng Vice Presidente? Oo, dito po sa Pulse Asia, ang trust ratings po ng Pangulong Marcos Jr. ay bumaba. Sabay naman po sila niya ni VP Okay. Sara Duterte. Okay. Pero mas malaki yung pagbaba nitong kay Marcos Jr. Mataas pa rin po yung trust score ng Vice Presidente. So si Marcos po ay nakakuha ng net trust rating na 32. Mula po yan sa 34 last September. Samantala, si VP Sara Duterte naman, mga kapatid, may trust score na 56. Napunta po yan ng 54 last September din po yan. So pareho silang bumaba ng 2 puntos. Pero pagdating sa performance rating, nananatiling mas mataas po ang Vice Presidente na may 56 kumpara kay Marcos na 34 lamang. Okay, Dito sige. sa performance nila, tumaas ang tag-isa. Sige. Oo. Sige, ito muna ang tanong ko dito. Ano bang kwentada dyan? Net? Net ba yan? Net. Net trust. Sige, ito. Tanungin lang kita. Naku po, kinabahan ako. O sige, teacher. Ano po yan? Doon sa SWS. Oo. Di ba negative 3. 3 Ang kanyang, ibinaba. Hindi. Negative 3. Ang net. Hindi ibinaba. Yung SWS ratings, right? Okay. Opo, ang pinag-uusapan doon ay trust ratings. Net trust ratings. So, paano ba nako-compute yung net? Hindi kasi ako nag-compute nito eh. Paano nga ba? Oo. Oo. Di ba ang pag-compute niyan, yung total ng, sabihin natin, kung approval, Oo. okay, trust ratings, sa pangkalahatan lahat na yan, Luzon, Visayas, Mindanao, may nakalagay dyan ng approve. Tama? Okay. Disapprove. Right?
So yung approve, ito yung figure. Yung disapprove, ito yung figure. Kapag yan kukunan mo ng net, pag mas malaki yung disapprove, doon sa approve, yung net. Kaya kapag mas malaki yung disapprove doon sa approve, magiging negative yung net. Simple, di ba? Okay. Satisfaction. Yan yun. Satisfaction. Okay. Ito yung, kumbaga, sila ay satisfied sa performance mo. Ganon din yun. Kapag ang satisfaction ay ganito yung figure, dissatisfied ganito yung figure. Kapag mas malaki po yung satisfied doon sa dissatisfied, ganon din po naman yun. Walang, kumbaga, hindi magiging negative. Pero mas malaki yung disapprove sa approve, magiging net. Kaya ngayon, depende yan kung nasang kang bakod. Depende yan kung sino ang nagpe-presenta nung study. Nung datos. So kwentahin mo ngayon yan. Doon sa trust ratings. Kwentahin mo kung ilan. Ilan yung kay Marcos, ilan yung kanyang approve at saka disapprove. Ano ba ang ginamit na term dito? Sa trust. Okay. Trust. Trust, then undecided, then distrust. Yan. Sige, sa national, kwentahin mo. Halimbawa lang ito. O sige, approval muna tayo. Dito tayo, baka maguluhan ako. O dito po tayo sa trust ratings mga kapatid ha. Akala ko ba approval? Ay sorry. Dito na, sa trust na tayo. O, approval. Ang nakalagay nga kasi dito tama yung sinasabi mo, may approval, may undecided. Ito yung mga maybe ang sagot, yes or no. Si disapproval. So ang sinasabi mo... Asan ka ba? Sa trust o approval? Sa approval muna tayo. Sige, okay. So si Presidente Marcos, sabi nga natin kanina, Anong nitong December 25 approval ratings po niya, let's start with NCR para mas Hindi, madali. wag mo nang kunin yung NCR, baby sige. girl. Ang kukunin mo dyan yung RP. O sige. Yan yung pangkalahatan. Ito na yung pangkalahatan. O Yes, sige. okay, sige. Ang positive 1 daw sa approval. Yun ang sinasabi. Tama, yun Okay. yung nakalagay sa dulo. Okay, sige. Oo, positive 1. Ito approval. Oo. Alright? Oo. Opo. Approval. President, December 25, 34. Yes, oo. 34. Yes. Tama? Oo, September Okay, approval. 25. Okay. 34. Alright. And disapproval, December 25, ilan? Sa disapproval po, 48. Ayun. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo. Nakuha mo? Oo. Right? Kung 34 sa buong Pilipinas ang approval, ang approve sa kanya, Oo. At merong disapprove na 48. na 48. So ilan ang balanse doon? So 48 minus 34. Oo. So ngayon tayo'y magkukwenta na mga kapatid. Maganda yan, matanong mo yung taga-Pulse Asia, di ba? How do you appreciate these 14 figures? points yung Negative. difference. 14 points yung difference niya. Oo. Minus 14 points yun. Kasi Puntahan mo yung kay disapproval. VP Sara. O kay VP Sara. Uh-huh. Si VP Sara, noong December 25, merong approval na 56 at meron siyang disapproval na 24. So may difference po yan na 32. Yun. So 32 pa rin ang natira, kumbaga. Oo. Depende po naman yan, ha? Paano mo ito, kasi nga kung pagbabasihan mo yung SWS, bakit naging negative? Diba? Kasi Negative 3 net. kinekwenta mo yun. Depende yan kung nasa saan ka, ha? Nasa saan kang backward. How do you appreciate ito pong mga facts na ito? But bottom line dito, mga kapatid, ito naman po, damdamin lang ng mga tinanong at that time, at that particular moment. Yun ang kanilang kaisipan. At ito ho ay maaaring guidance lamang para po sa sino man po nanunungkulan sa kanya hong pagpubuti pa sa kanya pong trabaho. Oo. Pero may kapareho yung SWS at Pulse Asia Survey. Yung top concern ng mga Pilipino. Number 2 lang yung corruption. Ang number 1, yung pagkontrol ng inflation. Okay. Oo. Opo, May opo. kinalaman pa rin po dito sa survey na ito. Yun, doon nagkapareho silang dalawa. Though yung datos nga,
medyo iba ng konti. Though pareho rin na si SWS bumaba ang Pangulong Marcos Jr., ganun din dito po sa Pulse Asia. Pero ang sabi naman ng Malacanang dyan, ang mga datos na ito ay gabay lamang pero hindi makakaapekto sa performance ng ating Pangulong Marcos Jr. Yung tama din po yun, gawin mo ang tingin mo ay tama. Oo, kasi nga hindi ka na naman tatakbo na sa re-election eh. Nga lamang po at malaking bagay mga kapatid, yung dapat pinagtitiwalaan ka ng mamamayan kasi baka may mga usapin po ng destabilisasyon, malaking bagay po yung distrust na iyan kung sakasakali po. But bottom line po dito, hangad nga natin ang maayos na panunungkulan ng gobyerno hindi maitatanggi mga kapatid, itong usapin ng korupsyon na ito na baka ang kaala po ng iba o kaya po yung mga nanunungkulan nahuhupa ang damdamin ng ating mga kababayan. Baka po ngayon lang season yan. By next week po, Enero 5 na kaagad. So muli tayong babalik sa usapin na ito kasi bali-balita natin may mga usap-usapan na nangyayari. Hindi ba? Meron pong mga usap-usapan na mga nangyayari kasi nga ang dami pong sangkot dito. Anong klaseng ang usap-usapan daming sabit yan? dito. Oo. Nasaan na si Saldi Niño? Wala pang bagong video. Wala ho tayo ngayon nababalitaan na, di ba? Tahimik na po si Saldi Niño. At wala rin pong balita kung siya ba'y tinutugis na, hinahanap na, kahit na po nakansila ang kanyang pasaporte. Naalala mo mga kapatid? Okay, sige. So bago tayo mag-break, ito po lamang 44 seconds po ito. Ito po yung sinasabi po ng iba, ito po yung sinisingil ng iba. Ako naman po hindi ako naniningil. Sige, ako na lang ang maniningil. Hindi man ako umaasa. Oo. Okay? Kung baga nung narinig mo to, hindi ka umasa talaga. Oo, na mangyayari ito. Okay? Oo. Sige, so, anong... Sinasabi mo, nung narinig mo to, di ka na umasa. Kaya hindi ka naniningil. Hindi na Nung ako unang marinig mo pa lang to, alam mo nang binobola ka, kaya di ka na umasa. You are putting thoughts in my Hindi, mind. question mark yun. Question mark, Okay, question sige. mark. Anyway, Oo. bago tayo mag-short break po, kasi nga ang daming OA Oo, sa sinabi mga mo. panahong ito. Ito, tignan ito lang natin. po, may tanong po dito yung reporter. Oo. Ito po ay yung kanyang briefing na ginawa sa Malacanang kung saan po sinasabi niya na meron daw pong mga na-freeze na ho yung mga accounts ng AMLAC, meron mga listahan na daw po ng mga, kumbaga, mga subject ho dito na ipakukulong. Yun po yan. Ito pinanggagalingan yan. Just to remind everyone, and baka gising na ho ngayon ni Presidente, just to remind you, Mr. President, ito po eksakto ang sinabi ninyo, sagot ninyo sa katanungan po ng isang reporter. Panoorin po, pakinggan natin. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Yun. Oo, tsaka masaya ang Pangulo doon. Very confident niyang sinabi. Hindi palagay ko. Kasi alam ko. Sabi niyang ganun. Well, unang-una, ang sinabi niya naman, sila. Oo. Sino ba yung sila? Wala naman siyang binanggit. Walang specific eh. May binanggit ba siyang anong Christmas year? Oo, tama. Correct. Wala naman sinabing Pasko ngayong taon. Walang sinabing Pasko 2025. Kung Pasko ng pagkabuhay yan. May tama ka. Di ba? May tama ka. Correct. Pero Merry Christmas kasi So, So Pasko talaga ito. Merry Hindi ito Christmas. Pasko ng pagkabuhay. Oo, tama. Hindi naman kasi Hindi naman tayo nagme-Merry Christmas pag Pasko ng pagkabuhay. Pero ulitin natin, Easter yun. Happy Easter. wala itong taon. Merry Christmas, anong taon? Sige. So, sandali po lang. Meron ba sinabing Merry Christmas 2025? Wala. Okay. Sige.